Sa maliit na bayan, normal ang lahat hanggang isang segundo na ang nakalipas, ngunit sa sumunod na segundo, biglang nagsimulang magdeform ang bahay, ang mga tao ay tumakas sa takot, para bang ang bayan ay dumanas ng ilang uri ng pagkabigla, at nagsimulang lumiit ng mabilis. Hindi nagtagal ang bayan ay naging isang bagay, tulad ng isang mobile home, ang maliliit na bayan ay nagsama-sama at tumakas, tila tinatakasan ng isang bagay na kakilakilabot, ngunit sa kritikal na sandaling ito, may isang bayan kung saan ang makina ay hindi maaaring simulan sa anumang gastos, hindi nagtagal ay lumitaw ang higanti sa likod, ang London na ngayon ang pinaka-mobile na lungsod sa mundo. Ang layunin sa bawat araw ay makahanap ng mga lungsod na mas maliit kaysa dito, pagkatapos ay lunukin sila ng buo, upang sakupin ang lahat ng kanilang mga mapagkukunan. Nang makita niyang papalapit ang dambuhalang halimaw, sa wakas ay sinimulan na ng bayan ang mga makina nito, ngunit ngayon ang lungsod ng London ay nagbuka ng bibig sa pagkauhaw sa dugo, sa kabutihang palad, ang alkalde ng bayan ay lumihis, dahil doon, nakatakas siya, iwasan ng higanteng halimaw sa unahan, ngunit London pa rin trails likod, ang maliit na bayan ay kailangang tumakas ng buong lakas, ngunit ang mga tao ay kasing liit ng mga langgam, paano makatakas mula sa pagtugis ng London? Ang mayayaman dito ay nakikita ang mga bagay mula sa pananaw ng Diyos, sa kanilang mga mata ito ay parang larong pusa at daga, sa panahon ng baliw na pagtakas. Mga kagamitan ng bayan na nakakalat sa lahat ng dako, ngunit gayon pa man ay hindi sila nakatakas sa kaaway. Walang magawa, ang Panginoon ng lungsod ay kailangang utusan ang lungsod na alisin ang lahat ng pagkain, upang pag-aanin ng pasanin, palakihin ang kanilang bilis, linisin ang bayan ng pagkain, oo naman. Ang bilis ay mas mabilis, ngunit wala pa silang panahon para magsaya, mabilis na nakahabol ang London, sa kabutihang palad. Sa oras na ito ang Panginoon ng lungsod ay nakakita ng isang makitid na landas sa hanay ng bundok, kaya mabilis siyang nagbago ng direksyon, sundin ang landas, sa ibabaw lamang ng bulubundukin. Pagkatapos London ay hindi magagawang upang ituloy, ngunit hindi kinalulugdan ng Diyos ang mga tao. Sa sandaling ito, isang bangin ang lumitaw sa unahan, nakita ito ng alkalde at mabilis na pinahihit ang gulong, hilahin ng bayan na malapit ng mahulog sa bangin pabalik sa gilid. Ngunit dahil ang shock ay masyadong malakas, naabot na ni Xiao Shen ang kanyang limitasyon, maraming bahagi ang nasira, ang tangke ng tubig ay nabaligtad, kahit na ang gulong ay sinira ang bolt nito at humiwalay sa munting bayan, nakikita ito, Panginoon London, walang pag-aalinlangan, naglunsad siya ng maraming lumilipad na sibat patungo sa Chutran, kahit na makita ng mga tao ang mga tanikala na bakal, ngunit wala silang paraan, maaari lamang manood ng walang magawa habang ang mga sibat ay tumama sa bayan, sa gitna ng hiyawan ng mayayaman, dahan-daang hinailan ng operator ang pingga, ibinuka ng dambuhalang halimaw ang dagwang bibig, gusto pa rin ng bayan na makibaka, ngunit huli na ang lahat, sa ilalim ng kaladkarin ng mga tanikala, ang bayan ay tuluyang nilamon ng halimaw, at ito ang lungsod ng Mandaragit, dahil sa ika-21 siglo ng mga sandata ng quantum ay nawasak ang maraming mga istruktura, survivors upang mabuhay, naging mga mobile na lungsod ang mga tahanan, upang maiwasang mabiktima ng malalaking lungsod, ngunit ang ilang maliliit na bayan ay hindi pa rin makatakas sa pagsasanib. Ang mga bayan na sapilitang binawi ay sasailalim sa proseso ng screening. Una, dapat isuko ng mga residente sa loob ang anumang natitirang mapagkukunan, pagkatapos ay pipiliin ng mga tauhan dito ang mahalagang bagay, ang matatalo ay gagawing alipin, kung tungkol sa bayan, walang bahaging naiwang magagamit, puputulan nila ito, pagkatapos ay itapon ng mga scrap na iyon sa pugon, upang paganahin ang mga makina ng lungsod ng London. Si Tom ang siyentipiko ng lungsod na ito, sa tuwing ang isang pagnakawan ay mababawi, siya ang palaging unang sumusugod sa recycling station, upang piliin ang mataas na teknolohiya ng mga sinaunang tao, pigilan ng mga manggagawa na gawing scrap. Sa pagkakataong ito, nakakita siya ng isang sinaunang hurno, ngunit hindi inaasahan ni Tom na ang Panginoon ng lungsod ay darating sa junkyard ngayon, at inagaw ang gumagawa ng tinapay sa kanyang kamay. Mukhang interesado rin siya sa maliliit na bagay na ito, ngunit mas gusto niya ang mga high-tech na sangkap ng armas ng mga sinaunang tao, at payuhan si Tom na maghanap ng higit pang mga bagay, ngunit hindi alam ng Panginoon ng lungsod, ang bahay ni Tom ay maraming orihinal ng sandata na ito. Sapagkat alam niya ang kakilakilabot nito, libu-libong taon na ang nakalilipas, ang mga sandata ng quantum ang sumire sa kanilang tinubuang bayan, upang maiwasang maulit ang trahedya, nagpa siya si Tom na hintayin ang London na dumaan sa latian, itapon ang lahat ng ito, mula sa mga salita sa itaas, hindi mahirap makita, gaano kalaki ang ambisyon ng Panginoon ng lungsod, pagkatapos ay nagkunwaring inaliw niya ang mga alipin, na sinasabi sa kanila na magtrabaho ng gusto, lumikha ng isang hinaharap para sa kanya, ngunit sa sandaling ito ay mabilis na lumalapit ang isang babaeng nakamaskara, Valentine. Gayunpaman, nanatiling walang kamalayan, kaagad pagkatapos, tinusok ng babae ang punyal diretso sa kanyang tiyan, nang malapit na niyang ihatid ang pangalawang saksak, pinigilan siya ni Tom sa oras at nakita niya ang kanyang mukha ng malinaw, mabilis na natauhan ng babae at ibinagsak siya sa lupa, nakita ang isang pulutong ng mga gwardya na sumugod, kaya tumalon siya at tumakbo papunta sa pinagputulan, nang makita iyon, wala nang panahon si Tom para mag-isip, tumalon siya kagad, ngunit ang lugar na ito ay pinuputol na ngayon ng bayan, ngunit siya pa rin insisted sa rushing in, ang higanteng electric saw ay dumaan sa dalawang tao, ngunit siya ay hindi napigilan, at ang eksena ay nagsisimula sa mga kabataang lalaki at babae na sumusulong, ang babaeng pamilyar sa kalupaan ay tumalon pabalik-balik dito, at Tom sinundan malapit sa likod, sa hindi inaasahan, ang iskolar na siyentipiko, maaaring abutin ng maliksi na babaeng mamamatay tao. Ang sandaling ito ay umalis sa kanyang masindak, sa kabutihang palad ay hindi nakatiis ang direktor, bigyan siya ng isang tuwid na pagkahulog, kaagad pagkatapos, ang serrated saw blades ay dahan-daang lumapit sa kanya, pagkakita nito,
Mabilis na tumayo si Tom, galit na tumakbo patungo sa labasan, ngunit ang Diyos ay nanunukso. Nang tumakbo palabas ang babae, maginhawa niyang ikinulong ang lalaki sa loob. Tumingin si Tom sa kawalan ng pag-asa. Dahan-dahang lumapit sa kanya ang mga higanteng gear, kaya't siya'y sumugod ng buong lakas laban sa pintuang bakal. Sa isang sandali ng krisis, Tom sa wakas sinira down ng gate. Pagkatapos siya ay nahulog diretso sa pugon, siya ay tumatakbo para sa kanyang buhay dito. Pero ngayon ay nakita niyang hinahabol siya ni Valentine sa elevator, kaya muli siyang nagbago ng direksyon, tumakbo sa istasyon ng paglilipat ng basura, araw-araw na basura at scrap ng London. Lahat ay ibinubuhos sa bibig na ito. Ngayon lamang tumatalon pababa ay may sinag ng pag-asa. Bago naabutan ni Tom, ang babae ay determinadong tumalon pababa, ngunit hinawakan na siya ni Tom, sinabihan siya ng babae na manatili sa kanyang negosyo, at magsabi ng ilang salita sa kanya mula sa kaibuturan ng aking puso. Tingnan mo ako, ang sinumang humadlang sa kanyang paraan ay magiging ganito. Tanungin siya kung bakit siya nagplano upang saktan ng aking ina, tanungin siya kung naaalala niya si Casey Shaw. Pagkasabi noon, nagpumiglas ang mga babae upang makatakas. Pagkatapos ay bumagsak ng diretso, sa sandaling ito, sumugod si Valentine. Tanungin siya kung ano ang sinabi ng babaeng assassin. Sinabi niya na pinatay mo ang kanyang ina. Nang marinig ito, agad na nagbago ang ekspresyon ni Valentine. Pagkatapos ay direktang buksan ang bakal na bakod sa likod. Walang pag-aatubili itinulak si Tom pababa, ngunit hindi pa rin napanatag si Valentine. Magpadala ng mga helicopter upang maghanap. Patay na ba talaga ang dalawang yun? Ang matalinong babae ay nagtago sa ilalim ng bato. Naghintay siya hanggang sa lumipas ang eroplano bago siya nang ahas na lumabas sa siwang. Pagkatapos ay tawagan si Tom upang magising. Tanungin siya kung bakit siya tumalon din. Tom biglang remembered sa isang ginaw-daw ng kanyang gulugod. Si Valentine ang nagtulak sa kanya pababa, ngunit siya ay ganap na walang kamalayan sa kanyang paligid. Tumingin sa paligid sa takot, out of options. Nasundan lang niya ang babae, kumakapit pa rin sa kanya. Dahil dito, agad na nagalit ang babaeng nabigo na sa kanyang tangkang pagpatay. Kinailangan ako ng 6 na buwan upang makapasok sa London. Sa wakas ay nagkaroon ako ng pagkakataon na patayin si Valentine, at sinira mo ito. Okay. Ang mga gallows pala sa mukha ni Casey ay pawang dulot ng kanyang ama. Bilang isang bata, siya at ang kanyang ina ay namuhay ng simple at masayang buhay. Madalas din silang dumalaw ng kanyang ama at ng kanyang ina, bagamat hindi gaanong mayaman ang kanilang buhay. Sila ay napakasaya, ngunit isang araw may kinuha ang kanyang ina, muling guluhin ng likas na kapayapaan. Bilang isang mananalaysay, alam niya, ito ang quantum weapon control system. Ngunit si Valentine ay ambisyoso. Paano ko palalampasin ang pagkakataong ito? Kaya't nagkaroon ng pagtatalo ang dalawa. Ang nag-aatubili na ina, kailangang ibigay ang quantum weapon controller sa kanyang anak na babae. Sabihin sa kanya na protektahan ito sa lahat ng paraan. Pagkatapos ay kinaladkad niya siya sa apoy, tinusok siya ng kutsilyo sa tiyan. Ngunit tumanggi pa rin ang ina na pakawalan. Sa gulat ay sinugod niya ang Valentine. Nais na pigilan siya sa pananakit sa kanyang ina, ngunit malupit na hinampes siya ni Valentine sa mukha. Sa desperadong sigaw ng ina, ang maliit na batang babae ay halos hindi nakatakas mula sa mga hawak. Taon ng pag-alagala, ginagawang master ni Casey ang mga kasanayan sa kaligtasan sa kagubatan. Gaano man kalupit ang kapaligiran, makakahanap din siya ng paraan para mabuhay. Tumingin si Tom sa maruming puddle sa lupa, kaila hilakbot na kahirapan sa paglunok. Habang nagsasalita, naglabas si Casey ng isang piraso ng tinapay mula sa kanyang bulsa. Nang magkagayoy binuksan niya at nagsimulang lumamon, Tom stood sa tabi niya, nanunood at swallow ang kanyang laway. Kailangang malungkot na ibahagi ni Casey, ihagis sa kanya ang kalahati. Ngunit nalaman ni Tom na, ito ay nag-expire ng higit sa 1,000 taon, ngunit si Casey ay tila walang malasakit, at sinabing ito ang tinapay ng mga sinaunang tao. Sa loob mayroong lahat ng uri ng teknolohiya at mga additives, kaya hindi ito masisira. Sa hindi paniniwalang ito, sinubukan ni Tom ang isang malaking kagat. Ito ay eksakto tulad ng kanyang sinabi, ngunit tulad ng Casey ay nagretiro para sa gabi, nagising siya ng isa pang ingay. Ito pala ay nakita ni Tom ang lungsod na dumaraan at nagsimulang sumigaw, pero hindi alam ng nerd na ito. Ito ay hindi isang lungsod sa lahat, ngunit ang scavenger ay nangangaso sa gabi. Sa kabutihang palad ay hinayla siya ni Casey sa oras, kaya hindi nila ako nahuli. Ngunit ang mga basurero ay tumangging sumuko, kumapit sa pareho. Ang masaklap pa, habang umaakyat, nahulog si Tom sa lupa. Maaaring nakatakas si Casey, ngunit binigyan niya si Tom ng isang kamay, ngunit lumilikha iyon ng pagkakataon para sa mga scavenger. Inihagis nila ang kanilang mga sibat ng diretso sa kanila. Si Casey ay nasugatan sa hita, sa kabutihang palad ay nakaakyat sila. Pagkatapos ay tumakbo si Casey na parang impyerno. Tom ay paring bewildered. Pagbalik niya, nakita niyang wala na si Casey. Tahimik ding nagsilapitan ng mga basura sa likod, mga panahong mapanganib. 2 tao pala ang nailigtas ng mga refugee dito. Pagkatapos ay itinaas niya ang Larga Vista upang magmasid, nakikitang umalis na ang mga scavenger. Agad na sinimulan ng refugee ang kabibe para pumunta sa auction. Koponan sa paghahanap ng Valentines, ni Bangkay ay hindi natagpuan. Mula doon, nahulaan niya na hindi sila patay, ngunit nagtatago sa isang lugar. Si Valentine ay likas na kainahinala. Pakiramdam, tiyak na hindi sila madaling sumuko. Bukod dito,
Ngayon ang mahalagang yugto ng pagsasaliksik ng quantum weapon, walang mga pagkakamali ang pinapayagan, nang hindi niya alam kung paano mahahanap ang dalawa pa. Subordinate reminded kanya ngayon Mogul bilang guan, nahuli ng zombie machine, maaari nitong mahanap ang target na sirain, ngunit nakita ni Valentine na mahirap pamuin ang mga zombie machine, ganap na hindi magagamit, ngunit hindi ganoon ang iniisip ng mga nasasakupan. Sinabi niya na kapag ang zombie machine ay nakunan, palaging tinatawag ang pangalan ng isang tao at ang taong iyon ay si Casey. Pagkarinig nito, labis na nagulat si Valentine, lumalabas na mayroon silang isang karaniwang kaaway, kaya agad na sumakay ng helicopter si Valentine sa kulungan ng Mogul. Napakabilis, dumating sila, ang isang malakas na pakiramdam ng pang-aapi ay tahimik na gumagapang sa